Hindi po biro itong El Nino phenomenon, kung tawagin. Hindi pa tayo summer. Pero dapat may mga pag-ulan-ulan pa tayo nararamdaman. Wala na. From here on out, wala na. Kung may ulan man, ay parang pawis lang ng pusa ang mararamdaman mo. Hindi ganun. El Nino. Hindi yung ihi na matching. Marami-rami pa yon. Ngayon, kung umulan, may parang pinawisan yung pusa. Ganun lang. Oo. Baga El Nino. 10 lalawigan na po ang nag-ulat na sila ay nakakaranas na ng matinding tagtuyot. Ang kanilang mga pananim ay wala na. Diyos ko po. Ito yung mga lalawigan ng Ilocos Norte, Cebu, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, at ilang pang bahagi ng Mindanao. Nako, at ito pa, mga Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at Palawan. Diyos ko po. At yung ilan ay nagdideklara na ng state of calamity. Nagdeklara na ng state of calamity yung ilan dyan. Anyway, sa Zamboanga City naman ay nagdeklara na rin ng state of calamity ang lokal na pamahalaan doon because of the fact na nakakaranas na sila ng matinding tagtuyot. Okay. Anyway, seryosohin ho natin bayan at pag-usapan natin paano ba makatulong kung kayo ay nakatira sa mga lalawigan na yan. It is just right and proper na tumulong, help. Hindi lang po trabaho ng gobyerno ang pagdating sa mga El Nino na ganito, tagtuyot o drought kung tawagin sa English. Pati ho tayo na mamayan ay makakatulong kung tayo ay magtipid sa paggamit ng tubig. Kung kayo 2 beses nyo hinugasan ng inyong mga kotse, baka pwedeng isa na lang. At saka yung pinanghugas nyo, yung pinangbanlaw nyo sa kotse, baka pwede nyo ipandilig din yun. Yung mga pinaghugasan ninyo ng pagkain ng mga kanin o yung pagbanlaw na, pwedeng idilig sa tubig din sa mga halaman. Or pwedeng pang-plus sa CR. Ganun ang gawin. Hindi yung tira ka ng tira. Pag naglinis ka ng kotse, akala mo nandoon ka sa Laguna de Bay. Maraming tubig. Nasa linya si Sir Benny Estareja, isa sa mga senior weather forecaster ng Pag-asa. Sir Benny, good morning. Radyo Pilipinas. Sir Benny. Yes, good morning po, Sir Erwin. Ganyan din sa mga taga-subaybay natin. Sir, ito, pag-usapan muna natin itong tagtuyo ngayon, dry daw. Does this mean wala na tayong mararanasan na ulan from here on out until the rainy season ng mga June? Sir, pakipaliwanag nga, Sir Benny. So sa ngayon po ay nakakaranas tayo ng weak El Nino at malaki yung chance po na magpapatuloy ito sa susunod na 3 buwan. So ibig sabihin po, this month, April hanggang May po, it's possible tayo magkaroon ng way below normal. So yun po yung perception natin ng tagtuyot. Hindi naman ibig sabihin na walang ulan tayo mararanasan, lalo na this summer. Way below lang. So yung normal natin, hindi natin inaasahang marireach yung kinakailangan pag-ulan. At by the end of March po, nakikita natin maraming probinsya yung maapektuhan po ng tagtuyot. Base na rin sa ating forecast for Ilocos provinces, La Union, Palawan, Occidental Mindoro, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Maguindanao and Sulu po is possible na magkaroon pa ng epekto po nitong El Nino kung saan way below normal for the last 3 months ang kanilang pag-uulan. Next question, sir. Iinit ba talaga kumpara sa last year? Mas mainit ba ngayon? Anong inaasahan ninyong temperatura aabot itong ating temperature, especially this summer? In a way po, dahil nga kukunti yung mararanasan nating mga pag-ulan, yung perception natin, mas magiging mainit or mas magiging mainit nga yung temperatures natin, yung air temperatures.
ina-expect natin over Metro Manila maring umabot sa 35 to 36 degrees Celsius yung ating temperatures pagsapit po ng April sa tanghali. Over Baguio naman po, nasa 28 or 29 degrees Celsius yung maximum temperature. Yung mga pinakamaiinit po na areas natin, such as Tuguegarao, maaring umabot pa sa 37 to 38 degrees ang maximum temperature, and over Davao naman po, 36 to 37. Alright. Nako, maraming salamat po, Sir Benny Estareja, sa inyong pong paliwanag at information na yan. Very helpful mula po sa Pag-asa. Thank you, sir. Salamat po. Si Benny Estareja po, ang senior weather forecaster ng Pag-asa. Meron nga, may ulan naman. Pero parang pawis lang ng matching ito. Ay, hindi talaga. Bakit? Nakita ka ba ng summer na malakas ang ulan na binaha? Walang binabaha pag summer. Natutuyo nga mga ilog. Ako, yan ang sinasabi. Kaya mag-ingat ho bayan. At saka, tumulong tayo. Hindi yung porket akala mo tag-ulan, hindi ka naman miyembro ng MWSS, hindi ka miyembro ng Pag-asa, hindi ka na tumulong. Hindi ho ganun. Dapat pa nga, tumulong ho tayo para naman hindi ho tayo mukhang sasayang yung ating pinaghirapan. Alright? Ang kawawa dito, ang mga magsasaka. Pero I think, naka-ready naman at bago pa man umabot ito, knowing Secretary Manny Piñol, dating media ito, naiplano na ito, sigurado ko 99.9% bago pa dumating ito. Secretary Manny Piñol, good morning. Naputol. Baka bumibiyay si Secretary Manny Piñol. Bago ho yan, ay good morning muna at happy birthday kay Police Major Sandy Caparoso, ang Deputy Station Commander ng Batasan Police Station, kung saan ang terminal ng Batasan Bus Liner. Good morning. Nagbabalik po si Secretary Manny Piñol ng DA. Good morning, Sec. Erwin, good morning. Taga El Niño Rosa, pero knowing you, siguro December pala, naghanda na kayo para dito sa El Niño. At ano po ba itong mga paghahanda na ito, Secretary Manny, sir? 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 Wala na. Naputol. Tawagan nyo lang, sabihin nyo, napuputol. Maka nasa kuwan, sa sortie. Oo. Hindi, ano gagawin natin? Napuputol. Kuwan mo na nga ito, na sobrang tamis naman ito. Hinahabol ako ng mga langgam. Kanina pa. Ay, sobrang tamis Ay, oras alas 10:47 na ng umaga. Wala, hindi makontak si Sir Manny. Diretso na lang tayo din sa mga mangingisda. Ayan ilang probinsya na apektado at nagdeklara na ng state of calamity, bayan, ha? Kaya nga sinasabi ko, kung kayo isa sa mga apektado dyan, tumulong. Paano makakatulong sa gobyerno? Abay, magtipid do tayo. Yung mga naliligo dyan ng 3 times a day, maalikabukan lang ng konti, madapuan lang ng langaw, ligo kagad, ha? Aba, pinawisan lang 3 tagaktak na pawis, maliligo kagad. Ilagay nyo sa oras. Kung gusto nyo, yan. Ba'y naligo na? Ako, hindi pa. Ilagay ho sa oras. Hindi na ho pwedeng 3 times a day ka maliligo. Or twice a day. Alam mo na may problema tayo, El Niño. Once a day na lang ho siguro, di ba? Yung medyo kainitan talaga ng panahon, siguro alas 10 kung mga pag-weekend, di ba? Or alas 3 ng hapon kung gusto mo. Hindi yung sasayangin mo ang tubig 3 times a day ka. Kasi baka mas kailangan pa ng mga magsasaka. Ang worry ko dito yung mga farmers natin, di ba? Saan na lang kukuha yan, yung mga pananim, yung mga kukuha ng gagamitin para sa mga pananim nila, ala na kung ay sasayangin ang tubig na kapitbahay mo. Anyway, bayan, yan po yung mga steps or measures na kahit papano para makatulong ho kayo sa gobyerno, ha? Sa problema ng gobyerno, makakatulong kayo. Alright, alas 10:49 na ng umaga. Ano ba? Break muna tayo?
Hindi lang. Dire-diretso lang. O sige, dire-diretso. Habang tinatawagan natin itong mga kinaukulan, patungkol dito sa El Nino na ito, ito ho muna. Ito naman po ang mga reaksyon ng kababayan natin. Makinig. Yung tanong natin na sang-ayon ba kayo ilabas ang pangalan, ang listahan ng... ito na, nagbabalik sa Secretary Manny Piñol. Secretary Piñol, good morning, sir. Go ahead, sir. Ano pong preparation ang nagawa na ninyo? Dahil alam ko, knowing you, alam mo na merong El Nino ngayon. I'm sure naghanda na ang DA dito. Ano po mga pinaghandaan ninyo, Secretary? Sir? Wala talaga. Baka nasa kuan ito. Nasa malayong probinsya. Alam mo naman ang PLDT, Globe at Smart. Diyos ko po, nagsama-sama yung mga buang na yan. Wala na pag-asa yan. Talagang, sorry po, Secretary, ha. Anyway, ito po ang reaksyon ng mga kababayan natin na... ito na lang, tanungin natin. Si Katunying Flores ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Katunying, magandang umaga po. Magandang umaga, Kyrene. Sir, kumustahin ko lang yung mga magsasaka natin na apektado nitong El Nino. Ano ba paghahanda ang ginagawa nila ngayon para malagpasan nila itong problema na ito? Ngayong pagtama nito ngayon. Actually, tumatama na ngayon, sir. Yan. Ang mga paghahanda ng mga magsasaka sa mga apektadong lugar, yung pag-usap sa mga ahensya ng gobyerno at LGU para ma-release yung pundo kasi taon-taon malaking pundo ang nilaan ng gobyerno para sa calamity area. Ano bang most affected ayon sa inyong datos? Ano ang pinaka-apektadong lugar ngayon na kailangan ng maraming ayuda ng gobyerno o ng pamahalaan? Particular sa Mindanao, isa sa mga malaking epekto dyan sa North Cotabato, sa Zamboanga. Pagkatapos dito sa Luzon, doon sa Abra mismo, nakikita natin na nagtuyot na doon kalagayan sa may Ilocos region. Kaya po, yung usapin sa calamity funds, isang positibo yun na i-release sa gobyerno, pero sabi, bandang bahagi na isang masamang epekto din yun yung ginagamit ng mga politiko na parang nakita namin na ginawang gatasan itong ating calamity fund, lalo na itong panahon sa electoral fever na kung matandaan mo noon, yung Kidapawan Massacre, epekto yan sa sinasabing calamity na kalagayan. Sus Maria Josep. Pero ano ba talagang kailangan immediate na pangangailangan ng inyong mga kapatid na magsasaka? Naapektado nitong El Nino? Kain, bigas, no? Pangalawa, sa paghahanda sa pagdating ng tag-ulan, yung usapin sa binhi at yung mga farm inputs na dapat maibigay yan sa gobyerno. Yung sinasabing subsidyo para sa agrikultura at hindi pili yung pagbibigay kasi pagdating yun sa mga barangay, hinahawakan ng mga kapitan kung sino lang ang dapat nilang bigyan. Ayun, okay. Pero balita ko, sir, ito may balita pero i-confirm ko pa na may maglalaan yata ng 5 milyon, 5 million ay 50 million yata. Hindi ko maintindihan kung ilang or 5 billion ba para dyan sa calamity dyan sa Region 1 and Region 2 yata dahil naapektado ng calamity na ito. I don't know kung naririnig nyo rin yan. Narinig namin na naglaan sila ng pundo pero hanggang ngayon hindi pa yun natanggap sa magsasaka dahil nasa kamay pa ng mga LGU at saka yung sa Department of Agriculture. Kaya ang kuha namin, yung makipag-usap sana sa mga insya sa gobyerno na huwag nang ulitin yung mga pangyayari sa nakaraan. Pag yung man nagtuyot na yung pundo ay hindi nakarating sa mga apektadong magsasaka. So, ang kailangan ninyo, sir, kailangan na ng mga farmers. Ito kailangan i-release na. That's what you're trying to say. Oo, kaya nga, ang mukhain namin sa mga ahensya ng Department of Agriculture, napuntahan nila yung mga area. Huwag hintayin na magkaroon pa ng report. Kasi alam naman natin na deklarado na mayroong calamity area ngayon. Ayun, alright. Nako, Katunying Flores ng KMP, maraming salamat, sir. Huwag po kayo manawa sa amin. Katunying, mabuhay po ang KMP. Maraming salamat kay Erwin at sa lahat na tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Sige, sir. Si Katunying Flores ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas Bayan.
Ito muna, bago tayo mag-break, ito muna, pag-usapan natin basahin natin ito mga reaksyon ng mga kababayan natin. Mula kay Dodong, maayong buntag sa rewing payag ako na ilabas na yung pangalan ng mga narko-politiko. Dapat nga noon pa yan nilabas bago sila mag-file ng kanilang candidacy. Dodong ng Polillo Island, ayun. Maraming salamat, Dodong. Sa ito naman, hindi nagpakilala. Good morning, Idol. Sangayon po kami dito sa Hong Kong na ilabas lahat ng listahan ng mga narco list para hindi naman masayang ang aming pagpili sa mga kandidato. Totoo nga naman yun. Yan din ho yan eh. Yan naman ho kaya gusto ko rin ilabas para makapamili, di ba? Ikaw yung boboto eh. Yung mga senador na yan, mga lintek na yan, mga drilon na yan, mga pangilinan na yan, anong kinalaman yan? Hindi naman magboboto yan. Kung yung bayan mo na may adik na mayor doon, hindi naman boboto doon si drilon na pangilinan unless kung magkababayan kayo ni drilon pangilinan. Pero I doubt na kukontra sila. May karapatan ang mga botante para malaman kung sino yung binoboto nila. Good day, Sir Erwin. JR po from Mabalacat. Dapat po ilabas na ang narco politician list. Kagaya po dito sa Mabalacat. Tumatakbong vice mayor yung narco politician na pinangalanan ng ating Pangulo na hanggang ngayon ay may adik pa rin na mga may mga adik pa rin na nagsasabukad sa ilalim ng manggahan. Anak ng baka. Nagsasabu sa ilalim lang ng puno ng mangga. Sa barangay San Isidro, Dao. Tapos magdamagan pa sa pasugalan. Hindi pa rin nawawala hanggang ngayon, Sir Erwin. Nako. Oy! Sino ba ito? Mayor! At Vice Mayor ng Dao. Anak ng buitre. Kilos naman! Oy, teka muna. Si Secretary Manny Piñol ng Department of Agriculture. Sec, good morning. Alam ko hong naghanda na kayo dito, pero ano para sa kaalaman ng kababayan natin, ano po ba ang inihanda ninyo para labanan itong El Nino para naman maitawid ng mga magsasaka natin itong problema na ito, sir? Parang Erwin, good morning. Opo. Pasensya na kanina, paputol-putol yung linya ng telepono. Alam ko, mobile siguro. Go ahead, sir. Go ahead. Actually, yung El Nino, hindi natin pwedeng labanan eh. But we can actually come up with adaptation and mitigation measures. Alright. Opo. Yung panglunas. As early as 2018, ma-announce na may El Nino, nag-form tayo ng El Nino Task Force. Ayun. Nakababa na po yung ating mga pera sa mga regions. Okay. So that anytime kung kailangan nila ng cloud seeding, pwedeng mag-cloud seeding. Ayun. But ito namang mga ito, we have to consider, for example, kung ano magiging epekto ng cloud seeding. Like say, for example, pinatawag ko yung Bureau of Soils and Water Management, which is actually the agency handling this. Sabi ko, nagre-request yung taga Occidental Mindoro na mag-cloud seeding kayo. Ang sabi nila, sir, na-validate namin, pero meron nung kasing aanin ng sibuyas, papaanin na yung sibuyas nila. Pag binomba namin niya tungkol, masisira yung sibuyas. So, yung mga ganong limitation, paring Erwin. These are realities on that. So, ito yung unang concern natin. Pangalawa, para makapag-cloud seeding ka, dapat may clouds. Exactly. Hindi pwede mag-cloud seeding na walang clouds. Exactly. So, dapat may cloud formation. So, isa din yung consideration and dapat dyan timing. But aside from that, naka-ready na yung ating Philippine Crop Insurance Corporation. The moment na matanggap namin yung validated damage report, we will release immediately the insurance payment. Meron tayong survival and recovery loaning program na pwedeng mangutang ng up to 25,000 pesos ang isang farming family na tinamaan ng drought. Ito ay walang interest, walang collateral at pwede niya bayaran sa loob ng 3 taon. Tulong ito ng gobyerno. Ito ay Duterte program talaga ito, paring Erwin. Inumpisahan na ito ng panahon ni Pangulong Duterte. Nakikita natin na ang problema actually ng ating mga farmers kapag tinatamaan ng kalamidad, pambili ng bigas, walang mahiraman. Tama. So, ito yung ating pangtulong talaga. And of course, meron tayong tinatawag na quick reaction fund. Naka-ready yan, nakaambang yan, nakaabang. Sa oras na umulan, ready na yung ating mga bini. And right now, kaya maingay kanina yung telepono ko dahil nasa loob ako ng isang malaking pagpupulong ng Department of Agriculture kasi nag-uumpisa na kaming
magbalangkas ng aming budget for 2020. Pero kailangan naming repasuhin kasi nung isang gabi, nung cabinet meeting, nagulat ako, pinag-utos ni Pangulong Duterte kay Secretary Dominguez na i-multiply by 10 ang budget ng Department of Agriculture. Ako nakangiti, si Secretary Dominguez sa Kasimangot. Mukhang marami ho kayo pangangailangan dyan na Sec. At kausap ko lang yung kahit papano yung magbubukid ng Pilipinas, kailangan daw ng ayuda. Pero may mga sinasabi silang nasa kamay pa rin daw ng LGU yung ilang pondo na kailangan na magsasaka, lalo dyan po sa Region 1, Region 2, pati yung sinasabi mo sa may Mindanao area, Sec. Totoo yan, because ang LGUs kasi, bawat LGU, bawat local government unit, may tinatawag na calamity fund. So kapag nag-declare sila, pwede nilang gamitin yung calamity fund for any intervention na gusto nilang gawin sa area nila. Tama yun, may pondo yung LGU. But on top of that, mayroon din tayong pondo, kanya lang yung aming pondo, would only be released under the programs identified by the DDA, cloud seeding, correct. yung ating survival and recovery loan program, yung ating assistance pagkatapos ng drought, and of course yung mga interventions natin na iba pa, yung QRF. No? So doon lang kami pwede. Ang ibang mga pangangailangan ng mga farmers, like for example, kung halimbawa kailangan ng mga farmers ng bigas, yun LGU dapat ang gumawa nun. Sir, yung mga binhi na kunwari nasira ang pananim nila ngayon, magbibigay po ba ng mga free na binhi? Ito pa rin. Yung parang Erwin, yung binhi, normal yan. But we will not release the binhi now because hindi pa naman sila pwede magtanim. Correct. Baka hindi naman sinasabing bebenta nila, pero baka masira din lang. So we will hold on to it until it's time that it is the right time for them to plant. So talaga naka-ready dahil sabi nyo nga 2018 pa plinano at plinansya ito. So ready naman po for any contingency. Hindi na mauulit yung nangyaring Kinabaw City Massacre. Ay, salamat. Kailangan pa mag-rally yung mga magsasaka. Para huwingin ng bigas. Talagang alam ko sir, kabisado mo dahil tiga Mindanao ka, tiga Cotabato. Maraming salamat po, Secretary Manny Piñol. Mabuhay po kayo. Salamat, Erwin. Thank you po.